Bad ka po. Kasi pati ako inaaway mo. Bad ka po. Bad ka. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Dahil yan sa kakasama mo doon sa matanda na yon. Kaya pinipigilan kitang huwag maglalapit sa kanya eh. Dahil wala naman siyang naidudulot na maganda sa'yo. Katulad kung papanong wala rin siyang magandang naidulot sa amin noon. Hindi naman po si Lolo ang bad eh. Kayo po ang bad. Ang lolo mo ang masamang tao. Huwag mong ipinagtatanggol ang taong hindi mo naman talaga kilala. Nagpapadala ka sa mga paawa sa'yo na matandang yun eh. Tigilan mo ako, Richie ah. Baka makatikim ka sa akin. Ang magulang ang dapat na magiging kakampi mo sa kahit na anong bagay na gagawin mo. Ang magtatanggol at poprotekta mula sa lahat ng maaaring makasakit sa'yo. Pero paano kung ang mismong ama mo ang magiging dahilan para mabaon ka sa sakit at galit na panghabang buhay mong bibitbitin? Magagawa pa kayang mapatawad ang isang amang mapanakit o hahayaan na lang na matapos ang mapait na buhay habang patuloy na pinagbabayaran ang hatol ng langit dahil sa dami ng mga kasalanan niyang nagawa? Lolo, bilisan mo naman, ang bagal mo po eh. Sandali nga lang, Apo. Alam mo naman na mabagal na maglakad ang lolo mo. Nanginginig ang tuhod ko sa paghakbang-hakbang. Ayun, wala na. Tapos na. Ang bagal mo kasi, Lo. Para ka pong pagong maglakad. Hindi na natin naabutan ng fireworks. Dapat hinintay na lang natin ang bagong taon eh. Kahit sa tapat ng bahay natin, pwede tayong manood yan. Hinihingal lang ako sa ginagawa nating pagmamadaling maglakad. Oh, magdadahan ka dyan. Baka ka madapa. Kasi naman po, kung binilisan niyo lang po maglakad ng konti, sana nakita natin yung fireworks. Paborito ko pa naman pong pinapanood yun. Bakit po kasi ang babagal maglakad ng mga matatanda? Talagang tinanong mo pa ako, ano? Halika na. Umuwi na tayo. Madilim na rin. Baka hanapin ka na ng tatay mo. Lolo, bakit po hindi kayo nakatira sa bahay namin? Bakit po doon kayo sa maliit na bahay niyo nakatira po? Di ba po? Dapat kasama po namin kayo. O kaya po doon kila Tita Letlet kasi yun, malaki ang bahay nila. Gusto ko kasi doon sa bahay ko. Kasi nung mga bata pa ang mga anak ko, ang tatay mo at ang mga tito-tita mo, doon kami nakatira. Naalala ko lang ang mga kabataan nila. May mumu po doon. Ikaw talagang bata ka, oh. Walang mumu doon. Di naman ako takot sa multo eh. Okay po, walang mumu doon kasi mas matanda kayo sa mumu. Natawa na lang si Lolo Pael sa mga salitang sinabi ng kanyang apo. Halata ang kainosentehan sa mata ng bata dahil sa dami ng mga tanong nitong hindi naman din madaling bigyan ng kasagutan dahil alam ng matanda na masyado pang bata si Richie para maintindihan kung ano nga ba talaga ang mga nangyayari. Maputik ang daan nila papunta sa bahay ni Lolo Pael, kaya nakaalalay lang sa kanya ang apo. Pinagsasabihan niya rin ito na mag-ingat dahil baka madulas siya at yun na nga ang nangyari. Nadula si Richie sa harapan ng bahay ng kanyang lolo. Apo, halika. Tulugan na kitang tumayo. Ang sabi ko naman kasi sa iyo, mag-ingat ka. Alam mo naman na madulas sa parte na yan. O yan o, may masakit ba sa'yo? Ang sakit po ng braso ko, Lo. Tumama po sa bato. Hala, may sugat ka o. Halika, gagamutin ko muna yan bago ka umuwi sa inyo. Alam ko po, hindi niyo natatandaan kung nasaan ang panggamot ninyo. Grabe ka sa aking bata ka. Pinapamukha mo talaga na sobrang tanda ko na.
Inaalala ko pa naman yon. Nailagay ko yun sa taas ng aparador ko. Mali po. Kasi po, wala na kayong aparador. Ay, oo nga pala. Tama ka. Doon ko inilagay sa, doon sa, saan ba yun? Oh, di ba po? Sabi ko sa inyo sa sobrang tanda po ninyo, hindi niyo na po maalala. Kailangan pa naman nating gamutin yan. Dahil baka may lumabas na pari dyan. Si Lolo talaga. Noong panahon po ninyo lang po, may lumalabas na pari sa sugat. Hindi na po yung ginagamit na panakot sa mga bata ngayon. Ang mga kabataan talaga ngayon, ang hirap na takutin. Ibang-iba sa amin noon. Habang nagbibiruan ang maglolo, bigla namang dumating ang ama ni Richie. Naglalakad pa lang siya palapit sa dalawa, ramdam na ang mabigat niyang presensya. Richie, di ba sinabi ko na sa iyo kapag ganitong oras umuwi ka na? Ano ba bang ginagawa mo dyan, ha? Hinatid ko lang naman po si Lolo sa bahay niya. Kasi po, manonood po sana kami ng fireworks po. Kaso, tapos na po. Bakit kailangan mo pang ihatid yung matanda na yan? Marunong yang umuwi sa bahay niya. Kung hindi man yan makauwi, hayaan mong dyan sa kalsada yung matulog. At nang mamatay na yan. Well, wag mo naman iparinig sa anak mo mga ganyang salita. At bakit hindi? Kung yun naman talaga ang gusto kong sabihin. Tara na, umuwi ka na. Ano yan? Bakit may puti ka sa katawan mo? Ang dugyot mong bata ka. Maligo ka nga muna bago ka matulog. Bye-bye po, Lolo. Good night po. Good night din na po ka. Hindi tumitigil si Emil sa paninermon sa anak niya hanggang sa makauwi ito sa kanilang bahay. Hindi naman yun malayo sa bahay ni Lolo Pael. Sa likod lang naman yun ng bahay ng matanda dahil nakatira sila sa iisang compound. Sa katunayan, 5 silang magkakapatid at si Emil ang panganay. Ang 2 pa niyang nakababatang kapatid ay sa ibang bansa na naninirahan kasama ang kani-kanilang pamilya. Nang makarating sa bahay ang mag-ama, agad naman ding sinunod ng bata ang utos sa kanya na maligo na. Nang matapos si Richie, sakalang napansin ni Emil na may pasa sa braso ang anak. Ano nangyari dyan? Ano yan? Bakit may sugat ka rin? Sabi mo nga sa akin kung anong ginawa sa'yo na matandang yon. Aray ko po, tay! Huwag niyo pong diinan na sugat ko. Masakit po. Sinaktan ka ba nun? Hindi po, tay. Nadulas po ako kanina, aray. Tapos po, tumama po ang braso ko sa bato. Aray! Saka, bakit naman po ako sasaktan ni Lolo? Mabait naman po siya. Aray! Huwag kang magpapalin lang sa bait-baitan ng hayop na yun, ha? Ikaw, ha? Huwag kang maglalalapit sa lolo mo. Ilang beses na kitang pinagsabihan na huwag ka nang pupunta sa kanya, di ba? Naaawa po ako kay Lolo. Kasi po malungkot siya. Kapag sinabi kong huwag kang pupunta doon, huwag kang pupunta. Tigas talaga ng ulo mo, ha? Mukhang kailangan ka pang paluin para lang makinig sa akin. Tay, huwag po. Aray ko po. Sakit po ng palo niyo sa akin. Tama na po, aray. Nasasaktan po ako, tay. Ama lang sa'yong paluin ka. Hindi mo ako pinapakinggan eh. May sarili ka ng desisyon sa buhay mo. Akala mo ba, kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa? Ha? Ayoko sa lahat ng sinusuway ang utos ko, ha? Nakita mo naman ang mga kuya mo. Nakikinig sila sa sinasabi ko. Ikaw ang bata-bata mo pa. Halatang magiging suwail ka eh. Ayan, kasama mo yan sa lolo mo. Nahawa ka na sa kasamaan ng ugali niya. Tatay, tama na po. Aray ko po. Hindi tumigil si Emil kahit na nagmamakaawa na ang kanyang anak.
kung saan-saang parte ng katawan ni Richie lumalatay ang sinturon. Noon pa man, palagi nang sinasaktan ni Emil ang kanyang mga anak. Sa tuwing magagalit siya, wala na siyang ibang naiisip na gawin kundi bugbugin ang mga bata. Kahit napigilan siya ng kanyang asawa, ginagawa niya pa rin. Yun ang paraan niya para raw maging disiplinado ang kanyang mga anak. Kaya takot sa kanya ang lahat. Wala sa kanilang sumusuway sa kanya maliban sa bunso niyang anak at nag-iisang babae na si Richie. Kaya mas madalas na ito ang napapalo niya. Puno ng gigil si Emil, para bang hindi na niya nakikita bilang 9 na taong gulang na bata lang si Richie. Basta mailabas niya lang ang galit na may mas malalim na pinanggagalingan. Matagal pa bago niya tinigilan ang pagpalo sa anak. Walang ibang ginawa ang bata kundi ang sumigaw sa pag-iyak. Siguro naman magtatanda ka ng bata ka. Huwag ka nang pupunta sa bahay ng matandang yan, ha? Huwag mo na rin siyang dadalhan ng pagkain. Hayaan mo sumamatay sa gutom. Hindi na kumibo si Richie. Umiiyak lang siya habang nakatingin sa kanyang ama. Kinabukasan, nang pumasok sa trabaho si Emil, doon lang lumabas ng bahay si Richie. Nagdala siya ng pagkain sa kanyang lolo. Alam yon ng kanyang ina dahil yun mismo ang nagtabi ng pagkain na ibibigay kay Lolo Pael. Lolo, gising ka na po. Bilisan mo, nagugutom na po ako. Sabay na tayong kumain. Nagluto si mama ng adobong isda. Lolo, bilisan mo naman po. Ay, para ka na naman pong pagong. Abay, sandali lang naman apo ko. Hindi nga makabangon ang lolo mo oh. Ay, wala na. Matanda na nga talaga. Uugod-ugod na po. Hindi pa ako uugod-ugod. Sadyang nagtutunugan lang ang mga butok ko kapag masyado kong magalaw. Tara na po, kain na tayo. Eh, sa akin ka talaga sasabay. Baka mamaya ay magalit na naman ang tatay mo. Ay, teka. Ano nangyari dyan sa katawan mo? Bakit parang may bakat ng sinturon? Tingnan ko nga. Aba, oo nga. Ano yan? Pinalo ka ba ng tatay mo? Si Lolo ang daming tinatanong. Nagugutom na nga po ako. Tara na po. Marunong po ba kayong magtanggal ng tinik? Ay, ako na nga ang gagawa kasi malabo na po ang mga mata niyo eh. Binubugbog ka pa rin ba palagi ng tatay mo? Lagi naman po akong pinapalo ni tatay. Lolo, bakit po galit sa inyo si tatay? Ang sabi ni teacher, masama raw po magalit ang anak sa kanyang magulang. Pero bakit po si tatay? Eh, oo nga. Pero nakakagutom na. Tara na, kumain na tayo. Iniiwasan ni Pael ang mga tanong sa kanya ng kanyang apo dahil sa pakiramdam na hindi pa rin naman siya handang sagutin yon. Sa paglipas ng mga araw, palihim na nagpupunta si Richie sa kanyang lolo. Kapag walang pasok ang kanyang ama, palagi lang nasa bahay si Emil. Kaya hindi rin gaanong nakakakain si Pael, kaya labis ang pag-aalala ng kanyang apo. Iniisip niya rin kasi na matanda na ang kanyang lolo, tapos magugutuman pa ito. Kung hindi siya magdadala ng pagkain, wala ni isa sa mga kamag-anak nila ang gagawa nun. Kahit ang mga pinsan niya, umiiwas sa matanda. Kapag naman tinatanong ni Richie ang dahilan, ang sagot lang ng mga yon ay pinagbabawalan sila ng kanilang mga magulang. Nang sumapit ang linggo, magkasama ang maglolo na pumunta sa simbahan. Lolo, uuwi na po ba agad tayo? Nagugutom po ako. Ang bango ng Chicken Joy. Tara po sa Jollibee. Eh, sandali lang apo ha. Titignan ko kung may pera pa si lolo. Grabe naman po yung wallet nyo, Lo. Para pong kasing tanda nyo na yan, ah. Gagamba na lang po ata laman yan, eh. Ay, may laman naman to oh. Tignan mo.
May 20 pa ako. Magkano ba yung chicken joy na yan? 15 pesos ba? Hala, wala na pong ganon, Lo. Kawawa naman po kayo. 20 na lang po pera nyo. Buti pa po ako. Eto po, oh. May ano ako. 50 plus 40. Inipon ko po yan sa baon ko. Wow! Ang galing naman talaga ng apo ko. Nag-iipon ka, maganda yan. Opo, mag-iipon po kasi ako para ipapaayos ko yung bahay mo. Iipunin mo yan? Akala ko bibili ka ng chicken joy? Iipon na lang po ako sa sunod. Gugutom na po ako eh. Ito po lagay niyo sa wallet niyo para may laman naman po yan. Hindi po yung puro sapot ng gagamba ang nandyan. Masaya ang maglolo habang magkasama silang dalawa. Dahil iisa lang ang pagkain na pwede nilang mabili, hinati yon ni Richie. Noong una ay ayaw tanggapin ni Lolo Pael, pero sa huli ay kinain niya rin ito. Matapos nun ay naglakad na ulit sila pauwi sa kanilang bahay. May kalapitan lang din naman yun at ang sabi ng matanda ay mas gusto niya ang naglalakad dahil mas nagiging aktibo ang kanyang katawan. Sa pagpapatuloy nilang maglakad, napahinto si Lolo Pael sa isang tindahan ng mga laruan malapit sa paaralan. May mga nagbebenta pa rin pala ng trompo. Nakakatuwa naman. Naalala ko bigla yung kabataan ko. Hilig namin maglaro ng ganyan noon. Buti po, naaalala niyo pa. Ayan ka na naman. Mga asar ka na naman sa akin. Halika na nga. Umuwi na tayo at baka maabutan ka na naman ng tatay mong nasa labas kasama mo pa ako. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa makauwi sila. Sakto naman nakalalabas lang ni Emil sa bahay nila at nasa lubong ang dalawa. Bakas ang takot sa mukha ni Richie dahil alam niyang bubugbugin na naman siya ng kanyang ama. Dahil sa hindi na naman niya sinunod ang utos nito. Sa lubong ang mga kilay ni Emil, halatang galit siya. Nakatingin siya kay Richie hanggang sa ibinaling niya ang tingin sa kanyang ama. Umuwi ka na sa bahay, Richie! Bilis! Agad namang tumakbo pa uwi ang bata. Naiwan ng mag-ama at ramdam ang tensyon sa kanilang dalawa. Huwag mo naman bugbugin ang anak mo. Saan na naman kayo nang galing, ha? Mukhang nagsamba ka. Kasi linggo ngayon. Alam mo, mas maganda siguro kung sama-sama tayong pamilya na magsamba, no? Pamilya? May pamilya ka pa pala? Saka anong kalokohan niyang pinaggagawa mo? Samba-samba ka pa dyan matagal nang nasusunog ang kaluluwa mo. Kaya nga, hindi ka pa mamatay-matay kahit matanda ka na Dahil kahit si Satanas, natatakot sa'yo. Kasi sa dami ng mga kasalanan na ginawa mo, pwede mo na siyang palitan sa trono Bill, matagal na ako nagsisisi sa mga ginawa ko. Ilang beses na akong humingi ng tawad sa inyo at sa Diyos. Ganap na ganap ka naman masyado. Kung si Richie mauuto mo dyan sa bait-baitan mong laro, ibahin mo ko. Ibahin mo kami. Dahil kilala ka na namin Kaya kung ako sa'yo, itigil mo na yung ginagawa mong yan. Dahil nagsasayang ka lang ng oras. Ano pang kailangan kong gawin para maging maayos tayong lahat? Kung alam nyo lang kung anong pagsisisi ang nararamdaman ko. Gabi-gabi kong sinisisi ang sarili ko. Kung mabibigyan nyo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon ka pa hihingi ng pagkakataon sa amin? Kung kailan wala na kaming nararamdaman sa'yo kundi ang galit? Wala akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao sa akin na masama akong anak dahil pinapabayaan kita. Kung alam lang nila kung anong klaseng halimaw ka binubuhay mo kami sa takot. Ginawa mo rin naman kaming halimaw katulad mo Kaya nga pinipilit kong ayusin. Dahil alam kong hindi pa naman huli ang lahat, anak. Bitiwan mo ko! Wag mo nga akong tatawaging anak. Dahil matagal na akong walang tatay. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na kahit kailan, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin.
Sa aming magkakapatid! Demonyo ka pa rin kahit na anong pagsamba mo dahil hindi niya mahuhugasan ng kasalanan mo! Malakas na itinulak ni Emil ang kanyang ama na siyang naging dahilan para matumba ito. Pagkabagsak niya sa lupa, natamaan niya pa ang isa pa niyang anak na naglalakad. Tinitigan lang siya nito habang hirap na hirap sa pagtayo. Letlet, anak, tulungan mo ngang tumayo si tatay. Hindi siya pinansin ng anak. Agad din itong umalis nang walang kahit na anong awa na mababakas sa kanya. Dahil sa nakita ni Pael, kumirot ang kanyang dibdib. Buhay na buhay pa siya, pero para sa kanyang mga anak ay matagal na siyang patay. Ilang araw pa ang lumipas, hindi lumalabas ng bahay ang matanda. Nakahiga lang siya sa kanyang lumang papag na sa tuwing gagalaw siya ay tumutunog. Mainit ang paligid dahil hindi siya binibigyan ng kuryente ng kanyang mga anak, kaya ang gamit niya lang ay isang pinunit na karton para gawing pamaypay. Ilang beses din siyang pinupuntahan ng kanyang apo pero hindi niya ito kinikibo. Dinadalhan siya ng pagkain para hindi raw siya magutom. Isang hapon, nagdala ng pagkain si Richie sa kanyang lolo. Pero hindi pa rin kumikibo ang matanda. Nakatingin lang siya sa bintana. Lolo, nakakakain ka pa po ba ng sapin-sapin kahit wala ka pong ngipin? Hindi ko yan mangunguya, apo. Baka abutin pa ako hanggang bukas ginunguya ko pa rin yan. Ganon po. Sayang. Okay po, wag na to. Ito na lang pong puto ang sa inyo. Tara na po, kain na tayo, lo. Habang inaalalayan ni Richie ang kanyang lolo palakad papunta sa lamesa, bumuhos naman ang malakas na ulan. Lo, bakit po? Kaamoy niyo yung amoy ng lupa kapag umuulan. Talagang naalala mo pa ako dahil sa amoy ng ulan, ano? Parang sinasabi mo na babaho si Lolo. Hindi naman po mabaho, pero po, amoy lupa. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong sinasabi mo. Ayan po. Tumatawa na kayo. Kasi kanina nakasimangot kayo eh. Lolo, alam niyo po, hindi pa ako nakakaligo sa ulan. Kasi si tatay ayaw niya po eh. Magkakasakit daw ang tao kapag naliligo sa ulan. Gusto mo bang maligo? Pero wag lang tayong magbababad masyado, ha? At baka nga magkasakit ka at pati na rin si Lolo. Wow! Talaga po maliligo tayong ulan? Yay! Yay! Pinagbigyan ng matanda ang kanyang apo. Kahit na giniginaw siya dahil sa hangin at lamig ng ulan, isinantabi niya yon. Dahil masaya siyang nakikita si Richie na sinusulit ang pagkabata nito. Dahil lahat naman ng bata, nais na magtampisaw sa ulan. Lolo! Tingnan niyo po, kapag tumatama sa ulo niyo yung ulan, parang drum. Ganyan po pala maligo ng ulan ng mga panot. Ganon pala, ha? Mukhang dramang ulo ni Lolo, ha? Ikaw, yari ka sa akin kapag nahuli kitang bata ka. Halika rito! Habulin mo ako, Lola! Ayan, hindi po ako tumatakbo, ha? Ang bagay nyo naman po. Hinihingal pa kayo. Huli kang bata ka! Ay, aray. Ang palakang ni Lolo, parang matatanggal. Ang bigat mo naman, apo. Ay, nako, puwera usog. Hindi po ako mabigat. Matanda ka na po kasi talaga. Bleh! Nakatakas ako. Habulin mo ako, Lolo na panot. Habulin mo ako. Aba, sandali, apo. Dahan-dahan ka, baka ka madapa. Ay, nako, ayan na nga ba sinasabi ko. Ilang pala ka nahuli mo, ha? Lolo! Masaya ang maglolo na nagtatampisaw sa ulan. Baliwala kay Pael kung magkasakit man siya matapos nito. Dahil kahit na paano ay natangay ng ulan ang lungkot na nararamdaman niya.
Sa tuwing kasama niya ang kanyang apo, nagiging masaya siya dahil napapatawa siya nito. Para siyang bumabalik sa kanyang kabataan kung saan ang ulan ang nagsisilbing kaibigan niya. Isang panibagong alaala ang naranasan niya at ang naibigay niyang tuwa kay Richie. Ang inosenteng bata na nais maging masaya ang kanyang kabataan na may nais bauning kwento kasama ang kanyang lolo. Alam mo po, Lolo, sa tuwing uulan, ikaw na po ang maaalala ko. Bukod po sa kaamoy niyo ang lupa, sobrang saya ko rin po na naglaro tayo sa ulan at magkasama po tayong tumatawa. Ay nako, ayan, mukhang sisipunin ka na nga. Halika na, tama na yan. Baka ka magkasakit. Tara na sa loob. Lolo, pwede po ba na sa susunod po na uulan, maliligo po ulit tayo? Sobrang saya po kasi. Oo, pangako. Sa susunod na uulan, magtatampisaw ulit tayo sa labas. Puno ng pag-asa at saya si Richie dahil sa mga pangako ng kanyang lolo. Halos araw-araw siyang nag-aabang kung uulan na ba dahil gusto niya ulit makasama ang lolo niya at makitang totoong masaya ito. Ngunit walang dumating na ulan. Naging payapa ang langit. Lumipas pa ang mga araw. Hindi na ulit nasilayan ng bata ang ngiti sa mga mata ni Pael dahil sa iniisip nitong mga problema sa kanyang mga anak. Lolo, bakit po hindi kayo nagsasalita po? Ay, wala. May iniisip lang ako. Teka, wala ka bang pasok ngayon sa school? Kauuwi ko nga lang po eh. May pasalubong po ako. Ang tawag po dyan ay... Nakalimutan ko na po. Pero masarap po yan. Sabi po ni teacher, pwede raw po sa matanda. Makapuno ang tawag dito, Apo. Paborito ko ito nung kabataan ko. Alam mo ba na paborito ito ng tatay mo? Naaalala ko pa noon kapag meron siyang ganito. Magtatago yun sa ilalim ng labesa kasi ayaw niyang mamigay. Talaga po? Oo, ang kaagaw niyan pagdating sa pagkain ng makapuno ay yung tita Giselle mo. Lagi yan silang makaaway dalawa, panganay at bunso. Ako po, ang paborito ko po, Yema. Ang asawa ko noon nagluluto ng ganyan. Bibigyan ka nun ng yema. Ayoko! Mumuna yan si Lola eh. Pinupuntahan namin yun tuwing piyesta ng patay. Kung buhay pa nga siya. Hindi ko naman sinasabi ngayon eh. Sige po palalo. Pupuntahan ko po muna si Tita Letlet kasi po inuutusan ako ni Papa. Nakatingin lang si Pael sa kanyang apo habang tumatakbo ito palabas ng bahay. Si Richie naman, agad na nagtungo sa kanyang tiyahin pero naabutan niyang kausap ang kanyang ama kaya umalis na rin siya kaagad. Bawal kasi silang makinig, lalo na kapag nag-uusap ang mga matatanda. May kaunting pagtatalo rin sa magkapatid at yun ay tungkol sa kanilang ama. Oh, bakit ba kasi nandyan pa yung matandang yun? Bakit parang sa akin ka pa nagagalit? Siya nga ang ayaw umalis, di ba? Kinakausap ko na yan pero ayaw pa rin iwan yung bulok niyang bahay. Ang sabi ko nga, ililipat ko siya doon sa dating tindahan eh. Sagabal sila ng bahay niya. Andiyan pa sa gitna nakatirik eh oh. Hanggang sa susunod na buwan, kapag hindi pa rin yan pumayag ipagibayang bahay sa gitna, puwersahin mo na. Wala rin naman pakinabang yan sa buhay natin. Kung ayaw niyang makinig, doon siya sa lansangan tumira. Sige bukas, sasabihin ko yan sa kanya. Basta yung tambak doon sa gilid ng bahay ni Lourdes hanggang papunta sa kusina namin, yun ang tataasan ha. Tapos yung labasan ng tubig kapag umuulan dyan, idadaan sa bandang kusina mo. Kasi kapag giniba yung sagabal na bahay dyan, doon ililipat ang garahe. Patuloy na pinagpaplanuhan ng magkapatid ang balak nilang gawin sa kanilang compound na siyang mas ikagaganda pa nito. Kinabukasan, maagang nagtungo si Emil sa bahay ng kanyang ama. Pinuntahan niya ito bago siya pumasok sa trabaho.
Siya na ang nagdala ng pagkain para rito. Pagpasok niya sa loob, naabutan niya si Pael na natutulog, pero sa sahig na dahil bumigay na ang luma niyang papag. Paa ang ginamit ni Emil na panggising sa kanyang ama. Sinisipa niya ito para gisingin. Hoy! Gumising ka dyan! Gising! Kapag di ka pa dyan gumising, sisipahin kita sa muka! Ano bang nangyayari, anak? May problema ba? Napag-usapan na namin ni Letlet yung pagpapagiba nitong hawla mo. O ano bang tawag mo rito? Basta, itong mukhang kulungan ng aso. Anong ipapagiba? Hindi ba nakiusap na ako sa inyo na huwag nyo na sanang pakialaman tong bahay? Lumang bahay natin to. Ang dami nating alaala rito ng pamilya natin. Alaala? Bakit? May maganda ka bang alaala na iniingatan dito, ha? Ayos. Ikaw lang ang may alam nun. Anak, dito kayo lumaki ng mga kapatid mo. Bawat pader nito, naging saksi kung paano nyo unti-unting nabot ang mga pangarap ninyo. Huwag nyo naman sanang ibasura ang mga alaala na yon. Anak, nakikiusap ako sa iyo. Parang awa mo naman na. Kung gusto mo, lumuhod pa ako sa harapan mo, gagawin ko. Di mo na kailangan gawin yan. Nagdesisyon na kami. May titirhan ka pa rin naman, dun sa dating tindahan. Ayun, kasya ka naman dun eh. Mas maayos yun kaysa rito sa kulungan mo. Ano ba pinagmamalaki mong alaala sa bahay na to? Gusto mo bang ipaalala rin sa amin kung ano mga nasaksyan ng mga pader na ito? Sa sobrang tanda mo, nakalimutan mo na yata lahat eh. Sige na, Emil. Huwag naman ang bahay na ito, anak. Ito na lang ang meron ako. Hintayin nyo na lang ako mamatay bago nyo ito sirain. Nagmamakaawa ko sa iyo, anak. Parang awa mo na. Matagal na naming inihintay na mamatay ka. Kung alam mo lang, araw-araw kong pinagdarasal na mamatay ka na sana eh. Pero sadyang ang mga masasamang damo, matagal talaga mamatay. Ano bang gusto mong gawin ko para lang pagbigyan mo ko? Sabihin mo lang. Alam mo kung anong pwede mong gawin? Mamatay ka na. Yun, mas mainam. Para naman hindi mo na rin kami pahirapan. Hayaan mo, kapag namatay ka na, ipapalibing ka pa rin naman namin eh. Pero di ka na nga lang ibuburol kasi wala rin namang magbabalak na dalawin ka. Hindi rin naman uuwi mga anak mo. Dahil bakit ka nga naman pag-aaksayan pa ng panahon, hindi ba? Wala naman kayo sa akin. Itong bahay lang naman ang ipinapakiusap ko sa inyo eh. O sige na, aalis na ako. Dahil kailangan ko pa magtrabaho. Yun na ang napag-usapan. Sa ayaw at sa gusto mo, gigibain namin to. Ikaw lang naman ang nagpapahalaga sa bahay na ito eh. Kasi lahat kami, nakaranas kami ng impyernong buhay sa bahay na ito. Ay, oo nga pala. O ito, kumain ka na. Ay, ayan. Natapon pa sa sahig. Pero okay lang yan. Makakain pa naman yan eh. Sakto, mukhang kulungan ng aso ang bahay mo. At pang-aso rin dapat yung kinakain mo. Mas masahol pa nga dapat sa pagiging asong trato namin sa iyo eh. Kahit na anong pagmamakaawa ni Pael sa kanyang anak, wala itong naging pakialam sa kanya. Wala siyang naramdaman na kahit na anong awa. Malamig ang pakikitungo sa kanya at lahat ng sinabi ni Emil, lahat yon ay tunay na galit galing sa kanyang puso. Hindi lang naman isang beses narinig ni Pael ang paghiling ng mga anak niyang mamatay na siya dahil sa tuwing nakikita siya ng mga ito, yon ang sinasabi sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang kinukuha ang pagkaing nahulog sa sahig. Pinipilit niyang kainin yon kahit na dumudurog sa pagkatao niya ang mga ginagawa niya. Mag-isa siyang umiiyak habang kumakain. Halo-halo na ang emosyon niya dahil ayaw niyang mawala ang bahay niya. Pinahahalagahan niya ang mga nakaraan nilang buhay na ganon kabilis lumipas. Pero tama nga si Emil, siya lang ang taong nagpapahalaga sa mga alaala ng nakaraan.
Nang makabawi ng lakas si Pael, lumabas siya para kausapin naman ang anak niyang si Letlet. Matagal na siyang hindi kinakausap ng anak at para lang siyang hangin kapag nakikita siya nito. Pero para lang maisalba ang bahay niya, pakikiusapan niya ito. Anak, kausapin mo naman ang kuya mo. Ayaw niya akong pakinggan eh. Maawa ka na sa akin. Bakit ko naman kakausapin si kuya kung pabor din naman ako sa gusto niya? Parang awa niyo na. Pagbigyan niyo ako. Luluhod na rin ako sa harapan mo. Pakinggan mo lang ako. Kahit pahalikan mo ang pa ako, wala ka na magagawa. Kahit ilang pagmamakaawa pa yan, kahit na ilang luha pa yan, hindi yan tatalab sa akin. Kung paanong hindi rin tumalab sa'yo ang araw-araw naming pagmamakaawa sa'yo noon. Yung ginagawa mo, mas malala pa ang ginawa namin noon, di ba? Mas malala pa sa pagluha ng dugo para lang kaawaan mo kami. Pero anong ginawa mo? Hindi mo kami pinakinggan. Kaya huwag kang umasa na pakikinggan ka rin namin ngayon. Alam ko mga kasalanan na nagawa ko noon. Kaya nga ako patuloy na humihingi ng tawad sa inyo eh. Nagbago naman ako. Gusto kong ipakita sa inyo na hindi na ako masama yung ama noon. Hindi ako naniniwalang nagbabago ang demonyo. Yang pagkukunwari mong mabuting tao ngayon, kahit na kailan hindi niyan mabubura ang kademonyohan mo noon. Kaya wag mo ipagmamakaawa sa amin ang pagiging ama mo kung hindi mo rin kami kinaawaan noon bilang mga anak mo. Wala ni isa sa mga anak ni Pael ang naawa sa kanya. Simula nung lumaki ang mga anak niya, hindi na nila nakikita ang kanilang ama at kahit nakatiting na awa ay wala na silang nararamdaman. Kaya hinahayaan na lang nila ito kahit pa hindi ito kumakain. May mga ibang taong tumutulong kay Pael, lalo na ang mga kasama niya sa pagsisimba. Ang iba sa kanila ay nag-aalok ng patirahin siya sa kanilang bahay pero sadyang ayaw ng matanda na iwan ang luma nilang tahanan. Malaki ang pagpapahalaga niya sa mga naiwang kwento roon. Ilang araw pa ang lumipas, nanatili ang pagmamakaawa ng matanda sa kanyang panganay na anak dahil alam niya na si Emil lang din ang makakapagpabago ng desisyon ng kanyang mga kapatid. Habang naghihintay ang matanda na umuwi galing sa trabaho si Emil, nakikipaglaro sa kanya si Richie. Lo, may ipapakita po ako sa inyo. Project namin sa school. Ito po oh. Gumawa po kami ng family tree. Wow! Ang galing naman ng apo ko. Ang ganda ng pagkakagawa mo ah. Eh, sino ba yan? Bakit walang picture? Ikaw po yan, Lo. Kaso wala po akong picture niyo eh. Eh, sandali. Meron ako rito sa wallet ko eh. O, ito. Pwede na ba ito? Yun nga lang luma na yan. Medyo hindi na nakikita mukha ko pero pogi naman si Lolo dyan. Kamukha niyo po si tatay? Ay, oo nga. Lalo na nung nagbibinata ang tatay mo. Ay, kamukhang kamukha ko talaga. Tapos ang tita Letlet at tita Lourdes mo naman kamukha ng lola mo. Lalo na nung dalaga pa siya. Ay, di ba, ang gaganda nila. Wala po kayong pictures magkakasama? Wala po akong nakikita eh. Ang nakikita ko lang yung sila tatay lang po. Meron ng mga bata pa sila. Kaso lang nawala na. Hindi ko alam kung naitapon na ba. O baka naisama sa mga nasirang gamit nung binaha kami. Sayang nga Ang naalala ko, ang daming picture ng tatay mo na nakalagay sa photo album namin. Baby pa siya doon. Alam mo, hilig kasi ng lola mo noon na magkolekta ng mga litrato. Kaya lahat ng mga anak namin, meron talaga mga kuha ng mga baby pa sila. Sayang lang kasi kapag nasira na ang mga litrato hindi na nababalik. Habang inaalala ng matanda ang mga bagay sa nakaraan niya, doon naman dumating si Emil. Baka sa mukha niya ang pagod na napalitan ng galit nang makita niya ang kanyang ama. Ay, ang ginagawa mo rito? Sino nagsabing pwede kang pumasok sa pamamahay ko, ha?
Kanina pa po siya naghihintay sa inyo, Tay. Hindi ikaw ang kinakausap ko, kaya huwag kang sumabat. Pumasok ka doon sa kwarto mo. Gusto lang sana ulit kitang makausap eh. Tungkol na naman sa bahay? Ano bang hindi mo maintindihan, ha? Kahit anong gawin mo, hindi namin pakikinggan ang pakiusap mo. Sinasayang mo lang ang oras mo dyan sa pagpapaawa mo eh. Pwede ba umalis ka na rito? Pakinggan mo naman muna ang mga sasabihin ko. Ayoko! Kapag sinabi kong ayoko, ibig sabihin nun, ayoko! Di ba ganyan naman palagi mong sinasabi sa amin nun? Ano? Mahirap bang pakinggan na ako naman ngayon na nagsasabi sa'yo? Umalis ka na rito! Bago pa kita sipain palabas ng bahay ko eh. Anak, kahit na hindi na lang para sa akin, para na lang din sa nanay ninyo. Ang bahay na yun na lang ang nagsisilbing alaala na naiwan niya sa akin. Itiwan mo nga ako. Huwag mong gagamitin ang nanay namin ha, para lang kaawaan ka. Kung umusta ka naman dyan, akala mo mahal na mahal mo nanay namin ha. Sinipa ni Emil ang kanyang ama na nakakapit sa kanyang binti. Dahil sa lakas ng pagkakasipa niya, nawala ng balanse ang matanda at tumama ang kanyang ulo sa gilid ng pinto. Nakita yon ni Richie, kaya agad siyang napatakbo sa kanyang lolo. Nadapa pa nga ang bata dahil sa pagmamadali. Lolo, okay lang po ba kayo? Bitiwan mo yung matandang yan. Hindi ba sinabi ko sa'yo na pumasok ka sa loob ng kwarto? Bad ka! Bad ka! Inaaway mo si Lolo! Apo, sige na. Sundin mo na ang tatay mo. Ayos lang si Lolo. Lolo, may bukol po kayo sa noo. Huwag ka na mag-alala po. Kaya naman to ni Lolo eh. Malakas si Lolo, hindi ba? Kaya na yan na matandang yan. Wala lang sa kanya yung bukol na yan, no? Matigas ang bungo ng hayop na yan eh. Sige na, Richie. Kapag hindi ka pa pumasok sa kwarto mo, makakatikim ka sa akin. Ayaw ng bata umalis, pero pinagtulakan siya ng kanyang lolo dahil alam nitong kayang saktan ni Emil ang anak. Habang umiiyak si Richie, nahulog naman niya ang litrato ng kanyang lolo. Nakita yon ni Emil at sa halip na ibigay yon sa anak, pinunit niya yon at itinapon sa basurahan. Walang ibang nagawa ang bata kundi ang maglupasay sa iyak. Paulit-ulit niyang tinatawag ang kanyang lolo pero umalis na ito sa kanilang bahay. Kinabukasan, maagang nagising si Richie at kinuha ang punit na litrato ng kanyang lolo at pinagdikit-dikit yon para ilagay sa kanyang proyekto. Hindi niya pinakita sa kanyang ama ang ginawa niya dahil alam niyang magagalit yon sa kanya. Sabado, walang pasok sa trabaho si Emil. Kaya buong araw ay sa loob lang din ng bahay ang kanyang anak. Habang nagkakape si Emil, nanonood din siya ng telebisyon kasama si Richie na nakaupo sa sahig. Ilang sandali pa, nagkaroon ng palabas na tumatalakay sa pagiging isang mabuting anak para sa kanilang mga magulang. Nilingon ni Richie ang ama at kahit na walang salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila ba may nais siyang ipahiwatig. Bakit ganyan ka tumingin sa akin, ha? Maglaro ka dyan. Bakit po kayo bad? Ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Ang aga pa, Richie, ha? Huwag mong pinapainit ang ulo ko. Sinasabi ko sa'yo. Bad ka po, tatay! Bad ka po! Hindi ako masamang tao. Ang masamang tao ay ang lolo mo. Bad ka po! Kasi pati ako inaaway mo! Bad ka po! Bad ka! O pinagsasabi mong bata ka? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Dahil yan sa kasasama mo doon sa matanda na yun eh. Kaya pinipigilan kitang huwag maglalapit sa kanya eh. Dahil wala naman siyang may dudulot na maganda sa'yo. Katulad kung paanong wala rin siyang magandang naidulot sa amin noon. Hindi naman po si Lolo ang bad. Kayo po ang bad. Ang lolo mo masamang tao!
pinagtatanggol yung taong hindi mo naman talaga kilala, ha? Nagpapadala ka sa mga paawa sa'yo na matandang yun, eh. Pwede ba tigilan mo ako, Richie? Baka makatikim ka na sa akin. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ng bata dahil sa takot sa nakikita niyang galit sa mukha ng kanyang ama. Kahit natakpan ni Emil ang bibig ng anak dahil sa pagkairita niyang marinig ang pag-iyak nito, ayaw pa ring tumigil ng bata. Di ba sabi ko sa'yo manahimik ka na? Ano bang iniiyak mo? Ha? Sige, bibigyan kita ng dahilan para umiyak. Lintik ang bata ka, ha? Ikaw po! Huwag na po ako paluin! No! Ha? Ikaw po! No! Ha? Pinaghahampas ni Emil ang anak. Gigil na gigil siya. Wala siyang pakialam kung bata pa yon dahil hanggat hindi niya naibubuhos lahat ng galit niya, hindi siya masisiyahan. Habang nagmamakaawa sa kanya ang anak na tigilan na siyang bugbugin, dumating naman ang kanyang lolo dahil abot hanggang sa bahay niya ang pagmamakaawa ni Richie. Ako po, Apo, ano ba, Emil? Itigil mo na yan. Kawawa ang bata. Hindi ka man lang ba naaawa? Ang liit ng katawan ng anak mo, binubugbog mo. Kahit na anong pakiusap ng matanda, hindi siya pinakikinggan ng anak. Dahil sa awa ni Pael sa apo, siya ang sumangga ng mga palo. Niyakap niya si Richie para sa kanya mapunta ang mga pagpalo ni Emil. Napapasigaw ang matanda sa bawat pagtama ng sinturon sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa mga nangyayari, para bang blanko ang utak ni Emil. Kusa lang gumagalaw ang kanyang mga kamay at inilalabas ang galit sa kanyang dibdib na para bang isa siyang bilanggo ng galit na kahit anong pilit niya ay hindi siya makawala. Tumigil lang si Emil sa kanyang ginagawa nang awatin siya ng kanyang asawa. Noon lang siya tila nahimasmasan sa ginawa niya. Napabitaw siya sa pamalo at napatingin sa kanyang mga kamay. Anong ginawa ko? Ano na naman ang ginawa ko? Lolo! Lolo, may sugat po kayo. Ayos lang ako, Apo. Ano, wala ka bang sugat? Kawawa ka naman. Habang sinusuri ni Pael ang braso ng kanyang apo, binitbit ito ng kanyang ina at inilayo. Pumasok sila sa loob ng kwarto, habang ang mag-ama naman ay naiwan sa sala. Nakaupo pa rin si Pael habang dinadama ng kanyang katawan ang sakit at hapdi ng mga lumatay na palo sa kanya. Ganito ba ang gusto mong gawin sa mga anak mo, Emil? Sa kanila mo gustong ilabas ang lahat ng galit mo? Kahit na ayokong gawin, nagagawa ko pa rin dahil hindi ko mapigilan ng sarili ko. Lahat ng galit na to, ikaw ang may kagagawan. Ikaw ang dahilan kaya nasasaktan ko ang mga anak ko. Ayokong matulad ka sa akin, anak. Alam ko ang maling nagawa ko noon. Alam ko na ako ang dahilan kaya ka nagkakaganyan. Kaya galit na galit ako sa'yo. Ikaw ang dahilan kaya nagiging halimaw na rin ako. Ako na mismo yung dating kinagagalitan ko. Ako na yung dapat iniiwasan ko. Pero hindi ko magawa dahil palaging bumabalik sa akin ang mga ginawa mo noon. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko sinasadya na magiging ganyang kalala mga ginawa ko. Huwag mong hayaan na maging ang mga anak mo bitbitin ng galit na yan. Paano? Ha? Ano? Tingin mo ba maalis pa sa akin ang trauma na ito? Sa tuwing titingin ako sa salamin, nakikita ko ang katauhan mo sa akin doon. Kapag nakakarinig ako ng sumisigaw, nararamdaman ko yung galit sa dibdib ko. Wala akong ibang dapat gawin, kundi ang ilabas ito. Dahil kapag hindi ko inilabas ang galit na ito, sasabog ako lalo. Hindi ko kontrolado ang sarili ko. Dahil yung marka ng galit ko sa'yo, bit-bit ko habang lumalaki ako. Hindi siya naiwan sa nakaraan. Kasabay kong lumaki ang galit na yon. Parte na siya ng pagkatao ko. Nakakapit sa akin.
Hindi ako makawala! Anak, patawad. Patawad, anak. Alam ko na wala nang magagawa mga salitang sinasabi ko ngayon para mawala matinding pinsala na ginawa ko sa iyo noon. Ginawa ko sa inyo. Pero ayokong mabuhay ang mga anak mo sa kaparehas na buhay na pinaranas ko sa inyo noon. Huwag mong gawing impyerno ang buhay nila. Huwag mong buhayin ang halimaw na binuhay ko noon. Huwag sa mga anak mo. Kung sana ganun kadali, di ba? Pero walang araw na hindi ko naalala lahat yon. Kung paano mo ko paluin hanggang sa mamaltos ang mga kamay mo. Naalala mo pa ba lahat yon? Nung nahuli kitang may kasamang babae, sa halip na ikaw ang humingi ng tawad, ako pa ang sinaktan mo. Eto, tingnan mo ang nasa noo ko. Ayan, isa sa marka na iniwan mo sa akin. Ito yung panahon na sa galit mo sa akin, paulit-ulit mong inuuntog ang ulo ko sa lamesa. Hindi ka pa nasihan nung umiiyak ako at nagmamakaawa sa'yo na itigil mo na. Paulit-ulit yun. Kahit nababalot na ng dugo ang mukha ko, hindi ka pa rin huminto. Naalala mo ba kung paano mo dinurog sa katawan ko yung kawayan na pamalo? Sobrang miserable ang buhay ko. Habang nakikita ko rin kung paano mo bugbugin ang nanay ko at ng mga kapatid ko. Wala akong magawa noon. Kahit na kulang na lang patayin mo na kami. Lahat yun, sariwa sa utak ko. Kung alam nyo lang kung paanong araw-araw kong pinagsisisihan ang mga nagawa kong yon, na hindi ako nagigisang mabuting ama sa inyo. At ako ang dahilan kung bakit nabuhay kayo sa impyernong pinagdalhan ko sa inyo. Namahal ko kayo, mga anak ko. Pero, huli na ang lahat bago ko yun napagtanto. Dahil wala na kayo sa akin. Wala na ang pagmamahal nyo para sa akin. Tama ka. Walang pagmamahal. Dahil ang naiwan na lang sa amin ay galit. Yun ang galit na hindi kami tinantanan gabi-gabi. Nabubuhay kami sa bangungot na hindi namin magawang takasan. Kaya ang halimaw na kinagagalitan ko noon, yun na ang ginagaya ko ngayon nang hindi ko sinasadya. Dahil yun ang pinamukha nyo sa akin. Itong halimaw na itong halimaw na binuhay ninyo. Kaya hindi mo kami masisising magkakapatid kung bakit galit kami sa'yo. Ikaw rin ang dahilan kaya namatay si nanay. Sa sobrang sama ng loob niya sa'yo at sa mga pananakit mo sa kanya. Wala kang ibang mahal kundi ang sarili mo. Wala kang ibang ginawa kundi ang maglasing, magsugal, mambabae at mambugbog. Ano ang pinagmalaki mo sa amin? Ang pagbibigay mo ng makakain namin? Pero kapalit naman nun, ang pang-aabuso mo sa katawan namin, ha? Hindi ka pala matatawag na halimaw eh. Dahil mas masahol ka pa sa halimaw. Mas masahol ka pa sa demonyo. Kung saktan mo kami noon, parang hindi kami tao eh. Oh, alam ko. Naiintindihan ko ang galit mo na yan. Pero sana, huwag yan maging dahilan para maging isa ka rin katulad ko. Dahil ayoko ang bersyon ko ng sarili kong yon. Kung may babalik ko lang ang panahon, baguhin ko ang lahat. Mas lalo ko ipapakita sa inyo na mahal ko kayo. Na magiging isa akong ama para sa inyong lahat. Hindi ko hahayaan na ang sarili kong mga kamay ang pipilit sa mga balat ninyo. Na ang sarili kong palad ang magbabaw ng galit sa mga kaluluwa ninyo. Patawarin mo ako. Patawarin niyo ako. Wala na tong kapatawaran. Kahit magtagpo pa tayo sa impyerno balang araw, hindi pa rin kita patatawarin. Yang nangyari sa iyo ngayon, yan na ang karma na pinagbabayaran mo. Sa totoo lang, kulang pa yan eh. Hindi pa yan ang karma na nababagay sa iyo. Dapat, mas higit pa, mas malupit, mas masakit.
mas mahirap. Dahil tong bitbit namin, hindi gumaan kahit na minsan. Mas lalo lang bumigat. Gusto kong makita niyo ang pagbabago ko. Dahil ang pagbabago na to ay para naman talaga sa inyo. Dahil gusto kong bumawi. Wala ka nang babawiin. Hindi ka nakokonsensya dahil sa mahal mo kami bilang mga anak mo. Nararamdaman mo lang yan dahil wala nang nagmamalasakit sa'yo. Wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao na masama akong anak. At bilang isang anak, dapat kaya naming magpatawad ng magulang. Dahil sa mga kasabayan at paniniwala nila na kahit na pagbalik-balik ta rin pa ang mundo, tatay ka pa rin namin. Kung alam lang nila ang pinagdaanan namin. Dahil kung tatay ka namin, sana alam mong anak mo rin kami. Wala kang aanihing kabutihan kung galit ang itinanim mo sa amin. Dahil hindi lahat ng magulang ay naging magulang. Tingnan na lang nila ako bilang isang masamang anak. Isang walang kwentang anak. Pero kahit na minsan, hindi nila mababagong nakaraan na minsan naging isang mapagmahal at mabuti akong anak sa amang demonyo at makasarili. Dahil kahit kailan, hindi magiging karapat dapat na galangin at mahalin ang isang magulang na siyang sumira sa pagkatao ng kanyang anak. Naiyak na lang si Pael sa mga sinabi ng kanyang anak. Ang mga luha sa mata ni Emil ay luha ng galit. Kahit na kailan, hindi niya tatanggapin sa kanyang sarili na magpapatawad siya ng ama na siyang naging dahilan kung bakit din siya naging masamang ama. Marami nang naririnig si Emil na bulong-bulungan ng mga kapitbahay nila o mga nakakakilala sa kanilang ama at sinasabi na masama silang anak. Dahil paano nga ba nila natitiis ang kanilang ama na mag-isa at nahihirapan, habang sila naman ay masaya na sa buhay? Ang hindi alam ng mga tao na yon ay kung ano ba ang kwento sa likod ng pagiging masamang anak ni na Emil. Na ang ugali ng anak ay isang refleksyon ng pagpapalaki ng magulang. Walang ipinanganak sa mundong masama ang ugali. Binubuhay at hinuhubog sila ng panahon. Nakatira sa iisang bahay kasama ang mga magulang. At anuman ang magiging pagkatao nila ay siyang sumasalamin kung paano sila pinalaki. Para kay Emil, ang ginawa ng kanilang ama sa kanila noon ay isang klase ng kasalanang hindi mababayaran. Dahil ang binhi ng galit na itinanim ng kanilang ama, yun lang din ang kanyang inaani nang lumaki na sila. Ipinaglalaban ni Emil na ang sinasabi ng mga tao sa paligid na masama silang anak at sila rin ang magtatamasa ng karma sa hinaharap ay walang katuturan. Dahil matagal na nilang napagdaanan ang impyernong buhay na hindi naman natunghayan ng nakararami. Kaya madali para sa kanilang sabihin ang mga kataga na magulang pa rin nila si Pael. Dugo nito ang dumadaloy sa kanila kahit na ito naman ang tunay na dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi nila makamtan ang kapayapaan. Dahil paulit-ulit silang nilalapitan ng bangungot ng kanilang mga alaala. Ilang linggo pa ang lumipas, hindi na pinapansin ni Emil ang ama at hindi na rin ito nagmamakaawa sa kanya para sa bahay. Nang sumapit ang araw ng pagsisimba, naabutan ng matanda ang kanyang apo na nag-aabang sa labas ng bahay. Lolo, ang tagal nyo naman po. Nangawit na ang paa ko. O apo, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nakabihis? Ay, matanda na talaga kaya nakalimutan na may simba ngayon. Hindi ko alam na sasama ka sa akin. Akala ko ako lang mag-isang aalis kasi andyan ang tatay mo, di ba? Baka mamaya paluin ka na naman nun. Sinabi ko naman sa'yo na sundin mo kung anong utos niya sa'yo, di ba? Hayaan mo na lang sana si Lolo.
Ayaw ko nang masaktan ka pa dahil sa akin. Secret lang po, wala kasi si tatay. Umalis sina ni na Tita Lourdes at ni Tita Letlet. Saan daw sila pupunta? Ewan po, hindi naman po sinabi eh. Tara na po, anong oras na? Inalalaya ni Richie ang kanyang lolo para makapaglakad ito. Malapit lang naman ang pupuntahan nila kaya hindi na sila sumasakay. May mga bumabati kay Pael, lalo na ang mga kasama niya sa pananampalataya. Nagtatanong ang mga yon tungkol sa kalagayan niya at sa relasyon nila ng kanyang mga anak. Pero sa halip na ikwento ang tunay nilang relasyon, mas pinili ng matanda na wag na lang sumagot. Lalo pat naririnig ng kanyang apo ang mga usapan. Ayaw niyang mabahiran pa ng mas maraming katanungan ang utak ni Richie. May nagpaabot ng tulong sa matanda. Binigyan siya ng pera para daw may magamit siya. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpupunta pa rin si Richie sa bahay ng kanyang lolo. Kapag wala ang kanyang ama, sabay silang kumakain. Ang mga kapatid at pinsan ng bata ay pinagsasabihan siya pero hindi siya nakikinig sa mga ito. Mas gusto niya pa rin talaga na makasama ang kanyang lolo Pael. Lolo, ano po ang favorite color nyo? Hindi ko alam kung may paborito ba akong kulay eh. Kahit na ano na lang siguro. Hindi po bigay ka kahit isa lang. Siguro kulay green na lang. Kasi kapag nakakita ako ng green, ang gaan sa pakiramdam. Teka, bakit mo naman naitanong? Wala lang po. Ako po color yellow. Ay, maganda nga yung kulay yellow. Lalo na bagay sa'yo kapag yellow ang suot mo. Kasi mas lalo kang nagiging maganda. Maputi ka kasi. Kaso, may mga bumabakat na pasa sa katawan mo kapag pinapalo ka ng tatay mo. Pasensya ka na po ha. Patawarin mo si Lolo. Patawarin niyo akong lahat. Kasi akong dahilan kaya kayo nahihirapan ng ganyan. Kayo ang sumasalo ng mga galit na dapat na para sa akin. Bakit po? Hindi naman po ikaw ang namamalo sa akin. Si tatay po yun kasi bad siya. Bad na siya sa akin, bad pa po siya sa inyo. Ayoko na po siya maging tatay. Wag po ko. Naniniwala ko na mas makakaya ng tatay mo na magbago. Hindi niya ako gagayahin. Hindi siya tatanda na kagaya ko. Mahalin mo lang palagi ang tatay mo, ha? Hindi siya magiging halimaw kung hindi ako naging halimaw sa kanila noon. Ayokong dumating ang araw na mabubuhay din siya kung paano ko nabubuhay ngayon. Kasi itong nangyayari sa akin, ito na ang hatol ng langit sa akin. Kahit pala lumipas na ang mahabang panahon, hindi talaga kayang tumakas ng tao sa karma na dapat niyang pagbayaran. Maniningil at maniningil pa rin ito. Paunti-unti, pasakit ng pasakit. Hindi isang biglaan. Para mas lalong ipamukha sa akin ang mga kasalanan ko noon. Ang sabi po ni teacher, ang karma po para sa mga bad na tao. Hindi naman po kayo bad. Mabait nga po kayo eh. Binilahan mo ko ng ice cream. Ay, mahirap talaga tong intindihin na po. Dahil bata ka pa. Pero pagdating ng panahon, kapag matanda ka na at nakakapag-isip ka na ng mas malalim pa, maiintindihan mo rin ang ibig kong sabihin. Alam ko naman na lalaki kang matalino. Dahil ngayon pa lang nakikita ko na. Ay, proud sa iyo si Lolo. Kahit na hindi ko na masusubaybayan pa yun. Bakit po kayo nagsasalita ng ganyan po? Oy, bakit ka umiiyak? Baka may makakita sa atin akalain na inaaway kita. Sinasabi ko lang sa iyo na mahal ka ni Lolo. Lahat naman kayo ay mahal ni Lolo. Kaya nga lahat kayo gusto kong hingian kayo ng tawad.
Dahil kahit kayong walang kinalaman nadadamay sa galit ng mga magulang nyo sa akin. Sana dumating ang araw na maghilom din ng sugat na bigay ko sa kanila. Kahit na alam kong nakaukit na yon sa kanilang pagkatao. Hindi na kaya pa ni Pael pigilan ang sarili. Naiyak na rin siya matapos niyang sabihin ang mga salita na yon. Doon niya lang napagtanto kung paano ba naniningil ang langit. Tunay na hindi siya ang makakaranas ng malalang ganti. Dahil ang malalang pambawi sa kanya ay ang makita niya ang mga taong mahal niya na nahihirapan. Ipapamukha sa kanya na kahit hilingin niyang siya na lang ang magdusa, sa ibang tao ito mapupunta at sa taong pinahahalagahan niya. Wala nang masasakit pa sa ganoong karma dahil natatamaan ang kanyang konsensya. Ilang araw pa ang lumipas, dumating na ang araw na sinasabi ni Emil, ang pagpapagiba sa kanyang bahay. Isang umaga ay nagising na lang si Pael na may naririnig siyang ingay na tila ba may gumigiba ng pader niya. Naririnig niya rin ang ingay sa labas at ang sigaw ni Richie. Nakaramdam siya ng kaba. Lalo pat nakikita niyang unti-unti nang bumabagsak ang ibang bahagi ng bahay niya. Dali-dali siyang lumabas. Naabutan niya ang 3 niyang anak na nakatingin lang sa bahay. Aba na yan! Huwag niyong gibayin ang bahay ko! Nangawa niyo ng mga anak ko! Huwag niyong ipagpatuloy ang pagsira dyan! Sinabihan ka na namin, di ba? May iba kaming plano sa pwesto na yan. Balakid lang sa buhay namin yung bahay na yan. Katulad mong sagabal sa buhay namin. Sandali lang. Huwag niyong ituloy yan. Maawa na kayo. Sige na. Huwag. Sige lang, ituloy nyo lang yan. Huwag kayong maawa sa matandang yan. Nagpapanggap lang yan na tao, pero demonyo talaga ang kumukontrol sa kaluluwa niyan. Sige lang, tuloy nyo lang. Kapag umarang yan, sa kanya nyo ipalo yung maso. Ipukpok nyo sa ulo niya. Mga anak ko, parang awanan niyo na. Parang awanan ninyo. Huwag muna ngayon. Huwag niyo na magsirain ang bahay na yan. Nagmamakawa ko sa inyo. Luluot pa ako sa harapan ninyo. Huwag niyo lang gawin yan. Wala ka bang ibang alam gawin kundi ang lumuhod sa harapan namin, ha? Ang magmakaawa? Ang umiyak? Ano? Para lahat ng nakakakita sa'yo, kaawaan ka? Ang hilig mo talaga maging pabida, no? Kuha mo na naman ng simpatsya ng mga tao sa paligid. Sino nga ba naman ang hindi kaaawaan ng matandang gaya mo? Pwede bang tigilan mo na yung pinagagawa mo? Pinagmumukha mo lang na kami talaga masasama eh. Dahil inahayaan naming lumuhod sa harap namin ang tinatawag nilang ama. Basta ako, hindi ko na kayang makaramdam ng awa. Dahil sa tuwing nakikita kitang hayop ka, puro na lang pagkasuklamang nararamdaman ang laman ko. Nanginginig ako sa galit. Alam mo ba yon, ha? Kahit na ayaw kitang makita, naaalala ko pa rin ang lahat. Alam ko. Alam ko naman na ginagawa niyo ito bilang ganti sa akin. Pero parang awa niyo na. Huwag muna ngayon. Kahit pagbigyan niyo na lang ako hanggang sa matapos ang kaarawan ko bukas. Parang awa niyo na. Ibigay niyo na sa akin to sa huling pagkakataon. Ito na lang ang hiling ko. Talagang humiling ka pa? Kung hindi naman talaga makapalang mukha mo? Naaalala mo pa pala ang birthday mo? Pinapahalagahan mo pala yan, ha? Samantalang kami, ni hindi namin maalala kung dumating ba ang isang araw na may naging mahalaga sa kaarawan namin. Kasi ako, galit ako sa sarili kong birthday. Dahil sa araw na yun nangyari ang bangungot ng buhay kong bibit-bitin ko hanggang kamatayan ko. Ilang dekada na ang nakalipas. Pero tuwing sasapit ang araw na yon, sariwang binubulat-lat ang sugat na dala ng araw na yon. Naaalala mo pa ba yon? Birthday ko. Gusto ko lang naman maging masaya. Gusto ko makakain ng pansit kasi minsan lang namin magawa yon. Pero sa halip na maalala mo ang birthday ko, binugbog mo pa ako. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako makalakad ng maayos.
Hindi mo tinigilang paluin ang mga pako dahil lang sa hindi ko sinasadyang masagi ka habang natutulog ka. Dinurog mo ang pako. Galit na galit ka. At dahil sa ginawa mo, dinama ko yung sakit. Umiiyak ako. Nagmamakaawa sa'yo pero hindi ka tumigil. Namamanhid ang buo kong katawan dahil sa sakit. Hindi lang mga ugat sa paa ko ang kumikirot. Pati na rin ang kaluluwa ko. Kaya wala kang karapatang alalahanin ang kaarawan mo. Kung ang binigay mong alaala sa akin ay masalimuot. What? Patawad. Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako. Parang awa niyo na. Patawad mga anak ko. Patawarin niyo ako. Hindi ko inakala na magiging malaking epekto doon sa inyo. Hindi ko kayo inisip. Dahil akala ko magiging normal lang ang lahat. Hindi mo akalain na magtatanim kami ng sama ng loob sa'yo? Hindi mo sinasadya na yung trauma namin na ipasa pa namin sa mga anak namin? Ha? Ano ba ang akala mo sa mga ginawa mo sa amin? Simpleng palo lang na pwedeng patawarin matapos umiyak? Hindi! Hindi ganun ang ginawa mo! Sinira mo ang buhay namin! Sinira mo ang pangarap namin. May mas maganda sanang buhay na nag-aabang sa akin. Kaso hindi ko yun maabot-abot dahil sa ginawa mo akong baldado. Matino naman kaming anak. Pero ikaw ang gumawa ng paraan para mabuhay kaming miserable. Ginawa mo kaming miserable dahil lang sa miserable kang tao. Si Giselle, nasa ibang bansa siya ngayon, di ba? Pero hanggang ngayon, sinusundan siya ng kasalanan mo sa kanya. Ilang beses na siyang nagtangkang magpakamatay. Naglaslas siya ng ilang beses. Dahil sabi niya, wala na siyang maramdaman. Namanhid na siya sa pambubugbog mo. Ikaw dapat ang kakampi namin. Kaso ikaw pa yung taong naging dahilan para maging ganito kami. Sige nga, tingin mo ba may kapatawaran pa ang ginawa mo sa amin? Kaya wag na wag mong ipagmamakaawang tanggapin ka namin. Dahil maging kami, hindi namin matanggap ang sarili namin. Patawad. Patawarin niyo ako. Pinagsisisihan ko ang lahat. Ilang beses kong hinihingi ng tawad sa Diyos ang mga kasalanan ko. Matagal ko nang pinagbabayaran ang mga kasalanan na yon. Ilang beses ko rin ipinagdasal na malinawan ang mga puso ninyo para maging malaya kayo sa galit na gumagapos sa inyo ng mahabang panahon. Huli na ang lahat. Wala na makakapagsalba sa amin. Kung sana alam mo lang ang pinagdaraanan namin para maging ganito katigas ang puso namin para sa sarili naming ama. Hindi lang simpleng pagbabayad ng karma to. Dahil mas malalim pa ang naiwan sa amin. Para kaming may pinagbabayarang utang. Utang na hindi naman namin ginusto. Maging ang isa pang anak ni Pael ay naglabas na ng sama ng loob na nararamdaman niya sa kanyang ama. Pinaalala niya rito kung paano siya bugbugin at kung paano sila parusahan kapag nagkakamali. Sinabi rin sa kanya na kapag nagagalit siya, isang buong araw silang hindi pakakainin. Gumagawa na lang sila ng paraan para maibsan ang gutom na nararamdaman nila. Bawat parusa, bawat pahirap, inisa-isang banggitin ng kanyang mga anak. At sa bawat pagpapaalala sa kanya ng mga ito, ganoon din naman nagiging mas malalim at mas mabigat ang bawat salita. Hanggang sa kalahating bahay na ang nagigiba. Pero muling nakiusap si Pael na patapusin na lang muna ang kanyang kaarawan hanggang sa napapayag niya ang mga anak. Ang iniwang parte lang ng bahay sa kanya ay ang maliit niyang kwarto na siyang pinaglalagyan ng mga luma at natitirang alaala ng kanilang pamilya. Pagbibigyan ka lang namin sa pagkakataong ito. Pero bukas, kahit pamalibing ka na ng buhay dyan sa kwarto mo, ipapagiba namin yan.
Huwag mong isipin na may awa kaming nararamdaman kaya kami ganito. Dahil wala na talaga. Wala nang pag-asa pa. Maraming salamat, mag-anak ko. Maraming salamat. Malamig ang pakikitungo ng mga anak niyang tumalikod sa kanya. Hindi naman maiwasan ni Pael na maiyak habang nakikita niya ang bahay na ilang dekada niyang tinitirhan na gano'n na lang kadaling masira at mawasak. Simbolo ng pagkawasak ng bahay ang pagkasira na rin ng pag-asa niyang mapapatawad pa siya ng kanyang mga anak. Tinanggap na niya sa kanyang sarili na mahirap mapatawad ang kasalanan na nagawa niya. Sinira niya ang buhay ng mga anak niya, kaya wala siyang ibang dapat nasisihin kundi ang kanyang sarili. Kahit pa lumipas ang panahon, hindi niya mapipilit ang tao na patawarin siya dahil lang sa siya ang kanilang ama. Tunay namang hindi siya naging ama. Habang umiiyak si Pael sa tapat ng kanyang bahay, umiiyak din ang kanyang apo na nakatayo lang sa di kalayuan. Pumasok ka na sa loob. Ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Kawawa naman po si Lolo. Wala na po siyang bahay. Bahala siya sa buhay niya. Hindi naman namin siya obligasyon eh. Bakit po ang bad niyo? Inaaway niyo ang lolo ko. Tapos mamaya, ako naman po nga awayin niyo. Ba't po kayo? Hindi ako masamang tao. Hindi ko ginusto maging masama. Kahit anong gawin ko, ang demonyo nasa katawan ko. Paulit-ulit akong tinatawag. Kasalanan niyang lahat to eh. Hindi naman ako magiging masamang tao kung hindi lang ganun kalala ang napagdaanan ko. Nakaligtas nga ako sa buhay, pero matagal ko lang nararamdamang patay na ako. Di mo yung maintindihan. Dahil ang batang kagaya mo, emosyon ang mas nangingibabaw. Minsan din ako naging ganyan sa'yo. Ganyang edad din kami namulat sa panggugulpi ng tatay ko. Hinila ni Emil ang kanyang anak papasok sa bahay. Pero walang ibang ginawa si Richie kundi ang umiyak at tawagin ang kanyang lolo. Hindi siya pinapalo ni Emil dahil pinipilit niya ang sarili niyang magbago. Bigla niya kasing napagtanto ang sinabi ng kanyang ama na ang mga anak niya ay ang bersyon niya noon. Kung mauulit sa kanya ang ginagawa ng ama, maaaring isa sa mga anak niya ang magdadala ng sumpa ng galit. At ayaw niyang dalhin ng mga anak niya ang pasakit na yon. Pero kahit na anong gawin niya, dilat ang mga mata ng mga batang natutunghayan ang lahat. Richie! Hindi ka ba talaga titigil sa pag-iyak mo dyan, ha? Manahimik ka na sabi! Kawawa naman po si Lolo. Birthday niya pa po bukas. Normal na birthday lang yon. Huwag kang mag-iiyak dyan. Saka ka umiyak kapag patay na yon. Hindi tumigil ang bata sa pag-iyak niya hanggang sa nakatulog siya. Si Emil naman nakatulala lang sa malayo. Mabigat ang pakiramdam niya. Hindi dahil sa ginawa niyang pagpapahirap sa kanyang ama, ngunit sa mga araw at sandali na yon, naaalala niya ang nangyari noon. Kung paanong sa kamay ng kanyang ama nawala ng buhay ang ina, dulot ng pambubugbog nito. Ang naaalala niya pa, may sakit ang kanyang ina noon. Pagod sa katatrabaho sa kanilang bahay, nangangayayat na dahil sa konsumi sa kanyang asawa. Nang umuwi si Pael bago ang kanyang kaarawan, binugbog niya ang asawa dahil lang sa naging alitan nila. Dahil sa ginawa niya, namaga ang katawan ng asawa. Sumuka ito ng dugo at hindi na kinaya ang pagtitiis sa sakit. Ilang dekada na ang nakalipas, pero tila ba kahapon lang nangyari ang lahat. Sa tuwing naaalala yon ni Emil, ay nanginginig siya sa galit. Dahil kahit na gano'n na ang sinapit ng kaawa-awa niyang ina, hindi nagbago ang ama. Mas naging masahol palalo.
Minsan nilang hiniling na sana ay pinatay na lang din sila para kahit na paano ay natahimik sila. Pero hindi, mas masahol pa sa kamatayan ang dinanas nila. Bitbit pa rin nilang lahat ang galit at sakit. Yon ang pumapatay sa kanila ng paulit-ulit. Paunti-unti, dahan-dahan at pasakit ng pasakit. Nang sumapit na ang gabi, nasa loob lang ng kwarto niya si Pael. Umiiyak siya habang yakap ang kanyang lumang kumot. Patuloy siyang humihingi ng tawad sa kanyang mga anak. Kahit na walang nakakarinig, hinihiling niyang sana bigyan pa siya ng pagkakataon. Kinabukasan, maagang nagising si Pael. Kaatawan ko na. Isa dapat ito sa masayang araw ko. Isang espesyal na araw, kaya dapat espesyal din ang susuotin ko. Nasa na ba yung kulay berde kong damit na tinahipan ng aking butihing asawa? Ay, eto. Alam ko, kasya pa ito sa akin eh. Ang tagal ko na rin hindi ito nagagamit Nagbihis ng maganda si Pael. Nag-ayos siya ng kanyang sarili. Maganda ang pagkakasuklay ng kanyang buhok. Matapos nun ay lumabas siya ng kanyang bahay na para bang napakaganda talaga ng mundo para sa kanya. Gusto niyang maging masaya sa kanyang kaarawan dahil panibagong taon ang kanyang buhay para sa pag-asa. Pumunta siya ng bayan at ginamit ang perang bigay sa kanya ng mga kakilala niya para makabili ng cake. Pinili niya ang may magandang disenyo at may mga bulaklak. Nadaan muna ako sa church para magpasalamat sa mapagpalang araw na ito. Pigil na pigil si Pael sa kanyang mga luha dahil ayaw niyang maging malungkot ang kanyang kaarawan. Nang matapos siya, naglakad na siya pauwi nang madaanan niya ang nagbebenta ng pansit. Bumili siya at nang makauwi siya, inayos niya ang mesa. May mga alikabok yon dahil sa ginawang paggiba sa kanyang bahay. Inilapag niya ang cake at pansit na binili niya bago siya umupo sa luma niyang papag. Naghihintay siyang may pumasok sa loob o may bumati man lang sa kanya. Tahimik lang siya, pero sa paglipas ng mga oras, walang nagpakita. Walang bumati. Ang bigat ng kanyang dibdib dahil nagdidilim na rin ang langit. Patapos na ang espesyal na araw para sa kanya. Ngunit ang espesyal na araw na yon ay balewala lang sa mga tao. Pero ayaw pa ring umiyak ni Pael. Hanggat kaya niya, pipilitin niyang mag-isip ng mga magagandang bagay. Hanggang sa tuluyang sumapit ang gabi. Dahil wala namang ibang taong pupunta para batiin siya at makisama para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, mag-isa niya yung ginawa. Binuksan niya ang cake at inilagay ang kandila. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Maligayang kaarawan, Pael. Sana'y masayang araw na ito para sa'yo. Hinipa na niya ang kandila bilang pagbati na kaarawan na nga niya at dapat masaya lang siya. May 8 platito sa harapan niya. Yon ay para sa kanyang pamilya, sa asawa niya at sa 5 anak, sa kanya at sa apo. Itong unang slice ng cake para sa paborito ni tatay, para sa panganay kong anak na si Emil. Ayan, may pansit pa para sa iyo si tatay. Kasi alam kong paborito mo yan, anak ko.
may 2 kalamansi yan para hindi mo na agawan si Lourdes. Ito naman pangalawang hati para sa bunso kong si Giselle. May flower icing pa yan ha. Ito, kulay pink. Kasi favorite color mo yan, di ba? Para talaga sa'yo yung flower icing para hindi ka na umiyak. Kasi di ka binigyan ng birthday ng pinsan mo. At ito namang susunod na hiwa ng cake para sa matalino kong anak, si Letlet. Anak, congrats nga pala. Ang galing mong sumayaw kaya nanalo ka sa contest. Dahil dyan, 2 hiwa ng cake ang para sa'yo. At itong susunod para naman kay Lourdes. 2 rin ang kalamansi ng pansit mo dahil parehas kayo ng kuya mong mahilig sa kalamansi. At para naman sa matapang at pogi kong anak, si Crisanto. Ayan, walang icing ang cake mo dahil hindi ka mo masarap. At para naman sa mahal kong asawa, mas malaki ang hiwa ng cake kasi mas espesyal ka. Ay, teka, hindi naman pwedeng mawawala ng paborito kong apo. Ito ang para kay Richie. May isa pang flower icing. Color yellow kasi ito ang favorite color mo, di ba? Ayan. O tara, kumain na tayong lahat. Handa yan sa inyo ni tatay. Mahal ko kayong mga anak ko. Mahal na mahal. Iniisip ni Pael na kasama niya ang pamilya niya kahit na ang totoo ay mag-isa lang siya sa loob ng madilim niyang bahay. Kinuha niya ang cake na para sa kanya at kada subo at kain niya nito, tumutulo ang kanyang luha. Wala siyang ibang malasahan kundi ang pait ng katotohanan na wala nang ang nagmamahal sa kanya. At kasalanan niya yon kung bakit. Sa mismong kaarawan niya, mas masakit ang paniningil ng karma. Mas malalim at mas mabigat ang pagsampal sa kanyang yon ang nararapat sa isang halimaw na ama. Nagpapanggap siyang tumatawa at may kausap dahil iniisip niya na kung naging mabuti siyang ama noon, ang ganoong pangyayari sa imahinasyon niya ay maaaring naganap sa tunay na buhay. Hindi umiiyak ang mga anak niya at hindi nanginginig sa takot, kundi tumatawa kasama siya. Nakikita niya ang mga bata at ang inosenteng mukha ng mga anak niya. Nagpapakasaya sa cake at pansit na handa niya. Kung paano maging masaya ang mga anak dahil sa simple pero espesyal na paghahanda. Lahat ng pangyayari na yon ay sa kanyang isipan na lang dahil hindi naman niya kailanman maibabalik ang nakaraan para ituwid ang pagkakamali na nagawa niya. Emil, Lourdes, huwag na kayo mag-away dyan. Ito, meron pa ditong kalamansi. Ay, nako kayo talaga, oh. Ang hilig niyong gawing maasim ang pansit ninyo. Oh, ikaw apo ko, Richie, gusto mo pa ba ng cake? Teka, ano to? May regalo kayo sa akin? Wow! Maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal niyo talaga ang tatay, ano? Kinuha ni Pael ang isang regalo na siya rin naman ang bumili para sa kanyang sarili. Pinabalot niya yon sa tindahan para kahit na paano ay may bubuksan siya. Ang laman ng regalo na yon ay isang pares ng tsinelas. Upod na kasi ang ginagamit niya at nasusugatan siya kapag naglalakad. Masaya siyang sinukat ang tsinelas at pakunwari na pinapakita sa kanyang mga anak. Ganon sana ang mangyayari kung iba lang ang naging paraan niya sa pagpapalaki sa mga yon.
Nagpatuloy si Pael na kumain hanggang sa nagpasya na siyang humiga. Inayos niya ang sapi ng higaan niya sa lapag, pinagpaganyon at saka siya humiga. Patatapos na ang aking kaarawan. At naging masaya naman ako dahil nakikita kong masaya ang mga anak ko. Sa pagpikit ng mga mata ni Pael, yun na rin ang huling gabi niya sa mundo. Ang huling kaarawan. Dulot na rin ng kanyang katandaan, binawian na ng buhay ang matanda. Wala pang nakakaalam ng nangyari hanggang sa dumating ang kanyang apo kinabukasan. Naabutan niya ang mga platitong may lamang cake at ang pansit na binili ni Pael. Dahil ayaw magising ng matanda, tinawag ni Richie ang kanyang ama at doon nila nakumpirma ni Emil na patay na nga ang kanyang ama. Kaya tinawag niya ang dalawa pa niyang kapatid. Nakatayo lang sila sa harapan ng bangkay ni Pael. Nakangiti ito na para bang tinanggap na niya ang katapusan ng kanyang buhay. May handa po si Lolo. May cake po siya at pansit. Wag mo nang pakialaman yan, Richie. Wala na po si Lolo. Hindi ko man lang po siya nakantahan. May regalo pa naman po ako sa kanya. Lumapit si Richie sa kanyang lolo. Bit-bit ang isang regalo na ibinalot niya gamit ang mga rita-ritasong papel na natira niya sa paggawa ng proyekto sa kanilang paaralan. Kinuha niya rin ang kandilang nakatirik sa cake at pinasindihan yun sa kanyang ama para ipantirik sa gilid ng bangkay ng matanda. Happy birthday, Lolo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Lolo! Happy birthday po, Lolo! Sana po, masaya na po kayo. Ito po ang regalo ko sa inyo. Ang sabi nyo, paborito nyo ang trompo. Hindi nyo na po hinintay to. Sabi nyo po, ipapakita nyo pa sa akin paano nyo ito ipapaikot sa kamay nyo. Dalhin nyo na lang po sa heaven ang gift ko sa inyo. Mahal ko po kayo, Lolo. Happy birthday po. Hindi na natigil si Richie sa pag-iyak habang nakatingin sa kanyang lolo. Hindi siya nakalabas ng bahay nila kahapon dahil hindi siya pinayagan ng kanyang ama. Gusto pa naman sana niyang samahan ang lolo na magdiwang ng kaarawan nito, pero wala na. Huli na nang dumating siya. Pinakuha ni Emil ang bangkay ng kanyang ama. Binigyan nila ng maayos na burol si Pael. Umuwi rin ang dalawang anak nito na nasa ibang bansa para kahit sa huling pagkakataon at kahit nabitbit pa rin nila ang galit sa kanilang ama, pinagbigyan pa rin nila itong magsama-sama sila sa paghatid sa kanya sa huling hantungan. Ibinigay rin nila ang huling hiling nitong ilibing siya sa libingan din ang kanyang asawa. Habang naglalakad sila papunta sa sementeryo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Karamihan sa kanila ay sumilong, ang iba naman ay nagpayong, habang si Richie nagpakabasa sa ulan. Sa wakas, umulan na rin. Tinupad ni Lolo ang pangako niya. Nasabay ulit kami magtatampisaw sa ulan. Ingat po kayo dyan sa heaven, Lolo. Salamat po. Sumabay sa ulan ang mga luha ng bata. Dahil sa lahat, siya lang ang tanging may masayang alaala sa kanyang lolo. Kasama ni Pael, inilibing ang galit ng kanyang mga anak.
Unti-unti nilang nais na harapin ang halimaw ng kanilang nakaraan at yun na rin talaga ang ginagawa ni Emil. Inaayos niya ang kanyang sarili at iniiwasan na masaktan din ang kanyang mga anak dahil baka nga magaya siya sa kanyang ama nang hindi niya sinasadya. Ayaw niyang maging isang halimaw na kagagalitan ng mga anak niya kapag lumaki na sila. Gusto niyang maging magulang nang hindi lang dahil sa dugo. May lungkot silang nararamdaman sa sinapit na buhay ng kanilang ama. At ang huling salitang binitawan nila bago tuluyang tabunan ng lupa ang bangkay ni Pael ay ang katagang matagal na nitong hinihintay. Ang pagpapatawad nila sa mga ginawa niyang pagsira sa buhay at pagkatao ng mga anak. Nakakalungkot man ang sinapit ng buhay ni Pael, lahat yon ay binunga ng kanyang mga ginawa noong siya'y nabubuhay pa. Sa huli, ang itinanim niyang kasamaan, yun din ang kanyang inani. Walang kinahahantungang mabuti ang mga taong masasama. Ang paghatol ng langit, kailanman hindi pumipili ng sino man. Wala sa taon ng pagsisisi dahil kapag may utang kang galit, tandaan na sisingilin ka nito pagdating ng araw. Yun ang nangyari kay Pael. Kahit na ano pang gawin niya, ang karma na para sa kanya ay matatapos lang kasabay ng kanyang huling hininga. At sa katahimikan ng kanyang huling araw, malinaw ang aral. Hindi sapat ang bigkis ng dugo para tawaging magulang kung hindi mo tinupad ang tungkulin ng pagiging isa. Huwag hilingin ang kapatawaran ng anak at gamitin ang katagang pagiging magulang laban sa kanila. Kung alam mo sa iyong sarili na hindi ka rin naman karapat dapat tawaging magulang. Dahil bago sila nilamon ng galit, ikaw ang unang humulma at sumugat sa pagkatao nila. Ang pagpapatawad ay hindi madaling ibigay sa taong siya mismong sumira sa buhay ng kanyang mga anak. Sapagkat walang saysay ang katagang magulang mo pa rin sila, kung sa puso't gawa ay hindi mo kailanman pinanindigan ang pagiging magulang. Ang kwento na ito ay hindi tumalakay sa anumang kulam o barang, kundi sa kung paano ba maningil ang karma. Na kahit na walang paghihiganting naganap sa mga kasamaang ginawa, darating din ang araw na ang langit na mismo ang hahatol sa iyo. Tandaan na ang paggawa ng masama ay kasalanan pa ring dapat pagbayaran. Kahit na ilang taon na ang lumipas, hindi nakakalimot ang langit sa kung sino ba ang parurusahan nito. Sa paggawa mo ng masama sa mga taong nasa paligid mo, wala ka mang makamta na ganti mula sa kanila. Tandaan na may maniningil pa rin sa'yo. At iyon ang karma na hindi mo kailanman matatakasan, lumipas man ang mahabang panahon. Kayo mga apo, naniniwala ba kayo na mayroon talagang mga magulang na sumisira ng buhay ng kanilang anak at umaasang balang araw ay patatawarin sila dahil lang sila ang nagbigay ng buhay sa kanila? Ano naman ang masasabi nyo sa kinahantungan ni Pael na isang tao na nagbayad ng karma dahil sa kamaliang nagawa niya? Kung kayo ang nasa posisyon ni na Emil at ng mga kapatid niya, kaya nyo bang magpatawad? Nais na marinig ng inyong lola Telang ang inyong opinyon at ang mga kwento ninyo tungkol sa inyong mga magulang at kung paano rin kayo maging magulang sa inyong mga anak. At naniniwala rin ba kayo na ang karma ay walang pinipiling panahon, lugar at pagkakataon? Na kapag ito na ang naningil, mas matindi pa sa kahit na anumang kulam o barang at hindi ka na makakatakas pa. Shout out sa ilan sa masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Angeline Galo, Jaja C.,
Matthew Eduardo, Sidney Crosswind, Fatima Perez at sa anak niyang si Jefferson at apo na si Jeffrey Deniega at sa kapatid na si Jennifer. Kyuke, Juvie Perez at Leia Eman. Ira Karil Resare, Ilocana Vlog ng Qatar. Ami Yong, Mary Jane Rico, Supladang Pasaway, Lady Lynn, Razon Yao, Jodilyn Pakin, Noemi Garcia Pabunan. Hi sa inyo, Liza Agodo, Florence Herbacio, Ramil Fariolin, Ellen Torres, Benny Ocampo at sa Ocampo family ng Tagaytay City, Vivian Alcoriza, Milrose Demate, Zedric Banyaga, Lani Capile, Grace Doris Riano, Ami Pacana, Noemi Kiambao, Leonisa Cobo, Gia Gigi, Jenny Suzuki. Salamat sa inyo, Chef M. Shout out din kina Lucky Pontevedra, Kuya Dennis at Poging J, pati na rin sa lahat ng mga taga-Amira Boxes Handicrafts ng Laguna. Nena Diones, Pureza Tagiwalo, Bianca the Explorer, Matt Sarol, Flor de Lis Clapero, Narlene Micabalo, Thesa Ganyal at sa dalawa niyang anak na sina Axel at Red Manlingkon. Rodina Miel Panes, Gladys de los Santos, AJ Chua ng Zambales, Lita Alipio, Catherine Alipio, Balot Alipio at Amoris Alipio. Letty Joachim, Lydia Lopez, Marie the Lightworker. Hello din sa inyo, Jenny V. Suco, Elizabeth Dungka, Ray Galedo at sa Galedo family, Rubina 266, Via Nolasco, Irene Gonzaga Castillo, Chloe Abalos, Nico Libranda at sa Libranda family, Jessica Araneta, Roda Bieri, Arlene Torquiza, George Gomez, Rosalina Bugayong, Kimpoy Feliciano, Riz Magante. Salamat sa palagi niyong suporta. Joey Ignacio at sa Mawak family, Mirna Alfaro, Janisa Toledo at sa Toledo family, Ana Orada at sa mga taga EJ Dulay, Lawang Northern Samar na sina Althea Orada, Akisha Orada, kina Jocelyn Akuin Baluyot at Reynaldo Baluyot, Angelina Galo, Annaliza Malatbalat, Asodisen Serila, Gloria Taer at sa Amparo family, kina Antonio, Cindy, Mary Ann, Hazel, Isaac, Calvin, Gian, Jaden, David, Antoinette, Yuna at Rune, kina Fidel Padayaw, Mami Helena Salamanca, Toms Padera, Analo Bacaro, Tigoy at Suzette, kina Papa Opong at Mama Lol, AJ at sa Team Manok, Red, Pamela Agasang, I Love Traveled, Monet Rivera at sa kanyang kapatid na si Alvin Odiamar, Will Maleses, Arialin Notarte, Karen Salut, Mary Jane Lalik, Josefina Fuelias, Leonora Concesino, Maria Cristina, Roy Lacandalo, Esteli Reyes ng Marikina City, Gerald Dakpano, Francisco Neng at sa kanyang asawa na si Jeremy Saranillo Francisco, Rafael Caballero, Kimi, Rosemary Sabandeja, Hazel Fiesta, Lurian Vitalicio, Juvie Tagapan at sa kanyang anak na magbo-birthday sa August 22 na si Carlo Tagapan. Maraming salamat din at shout out kay Lovely Rose Roa at sa kanyang napakagandang anak na si Princess Rain Roa Alawami. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi inyong pakikinig mga apo.